Naniniwala ka ba na wala ng pag-asa ang ating bansang Pilipinas na umahon sa kahirapan? Tanggap mo na ba na destina tayong mga Pilipino na maging mahirap? Despite sa taas ng unemployment rate ng ating bansa, marami pa rin tayong makikita na earning opportunities na available sa ating mga Filipinos. Pero ang katanungan na gustong malaman ng lahat, kahit maraming opportunities na available sa atin, bakit marami pa ring mga Filipinos ang nabubuhay ng paycheck to paycheck, walang naitatabi para sa retirement, at minsan baon pa sa utang? Yan ang sasagutin natin sa ating video for today. Pag-uusapan natin ang 7 financial mistakes na madalas ginagawa ng mga Pinoy at kung paano ito maiiwasan. Number 1. Many Filipinos lack financial literacy kapag pera ang pag-uusapan. Very sensitive na topic yan sa ating mga Filipinos. To be honest, hindi ko po alam noong una na rude pala magtanong sa iba. Nang bro, magkano ang sinasahod mo? O bro, magkano na itatabi mong pera kada sahod? Kaya nga, it's unlikely na marami sa ating mga kababayan ang paglapit mismo sa isang financial advisor for advice o mag-a-attend man lang sa mga financial seminar para matutunan ang tamang pag-handle ng sariling gastusin. Start reading blogs and read books tungkol sa money management. Ito ang best method kung nahihiya kang humarap at kumausap ng isang financial expert. Number 2. Walang life and health insurance pero may stable job ka. Sumasahod ka naman ng kinsenas at katapusan at maayos ang kalusugan mo. Pero hindi naman natin alam kung anong mangyayari bukas o sa mga susunod na araw. Kaya importante ang magkaroon ng life and health insurance kung ayaw mong mahirapan ang iyong pamilya. Kung magkaroon ka man ng malubhang sakit o worst case scenario ay mamamatay, I strongly recommend na kumuha ka ng insurance. Kung wala kang ideya kung anong insurance ang nababagay sa iyo, dito makakatulong ang paglapit sa mga trusted na financial advisors. Number 3. Isa lang ang breadwinner sa pamilya noong nag-aaral pa lang ako. Hindi ko nakikita ito bilang isang problema. Pero habang tumatanda na ako, unti-unti kong nare-realize na napaka-risky pala para sa aming pamilya kapag iisa lang ang kumikita sa amin. What if mawala ng trabaho ang tatay ko? What if biglang magsara yung kumpanya ng pinagtatrabahuan niya? Makakahanap kaya siya kaagad ng ibang kumpanya? Kaya sa aking mga kababayan, lalo na diyan sa may pamilya na OFW, please wag po natin gawin na nag-iisang breadwinner ang kapamilya natin na nagtatrabaho abroad. Mahirap po ang buhay OFW. Kung able naman po kayo o kung sino man sa family niyo ang pwede magtrabaho, maghanap po kayo ng trabaho o baka naman pwede kayong magtayo ng negosyo. Number 4. Madaling masilaw sa mga installments o kapag hindi natin kayang bayaran in full. Ano ang huli nating gawin? Ang mag-apply ng installments kahit hindi afford. Dahil pwede naman mag-installment, sige pa rin tayo sa pagbili. Madalas nga na mangyari ito sa mga appliance stores. 100,000 pesos ang price tag. Kukunin pa rin kasi pwede naman bayaran in installments over 12 months. Iyong refrigerator na umiilaw kapag kinakatok mo. Kahit na libo-libo yan, madali lang yan maiuwi. Andiyan naman yung option to pay in installments. Ang hindi alam ng maraming mga Pinoy ay ang pagkakaroon ng home credit o installment is a business strategy para mas mapagastos ang mga shoppers at i-ignore ang possible interest by paying small upfront payments. Ano bang gagawin natin para maiwasan ito? Easy lang ang solusyon. Do not buy what you cannot afford. Karamihan sa ating mga utang ay dahil gumagastos tayo beyond our means. Number 5. Filipinos don't take advantage of good debt. Okay, pinag-usapan lang natin kanina na masama ang pangungutang. But not all debts are actually bad. Kung humiram ka ng pera sa bangko para paramihin ang iyong assets mo o palakihin ang iyong negosyo, these are actually good debts. As long as nababayaran mo ang inutang mo on time, nakakatulong ang pangungutang para yumaman ka. Kung confused ka pa rin at nagtataka kung pwede ka bang yumaman sa pangungutang, magbibigay na lang ako ng halimbawa para maintindihan ng lahat. Perfect example ay ang paghiram ng pera sa bangko para makabili ka ng iyong real estate investment.
Kunwari gusto mong bumili ng 5 milyong pesos na house and lot malapit sa isang beach and you think this is perfect for Airbnb. Pwede kong iparenta ang mga rooms for short or long term at magkakaroon ako ng rental income every month. Most of the time, wala naman tayong ipon to pay 5 million in full. Kaya ang pwede natin gawin ay lumapit sa bangko at humiram ng pera. Babayaran mo na lang monthly si bangko kada buwan. Of course, as long as malaki ang iyong rental income compared sa mortgage mo monthly, you'll have a positive cash flow sa iyong Airbnb business. And this is one of the secrets na ginagawa ng mga mayayaman. They leverage other people's money or specifically the bank's money para makaroll ng additional cash flow positive assets. Number 6. Bahala na mentality. Ano ba ang isang popular expression nating mga Pinoy? Ito yung bahala na o bahala na si Batman. Ito yung usually na sinasabi natin kapag nasa difficult situation tayo at hindi natin alam kung ano ang gagawin. Unfortunately, yung ganitong mentality affects our financial decisions. Tulad na lang ng paggastos ng biglaan o spontaneous getaways na wala naman sa plano. Kaya pagdating ng araw na magbabayad ng bills, nga tayo, uutang na naman o hihingi na naman ng tulong kay mama o kay kuya. Kailangan natin alisin ang ganitong mentality kung gusto nating maging financially independent. Kaya parati dapat tayo magkaroon ng budget and strictly stick to the budget. Dapat matuto rin tayong mag-no sa ating mga kaibigan o katrabaho. Kung wala kang extra cash para gumala, hayaan mo nang sabihan kanilang KJ dahil hindi naman sila ang magbabayad ng bills mo. Kaya bago ka mag-iya sa paggastos, silipin mo muna ang laman ng wallet o bank account mo. Number 7. Biktima ng lifestyle inflation. Marami sa ating mga Pinoy ang nakaranas nito. Na-promote ka? Sobrang saya mo dahil lumaki ang sahod mo. Ano ang agad-agad mong gagawin? Upgrade ng kotse? Bili ng bagong phone? Ubuk agad ng luxury getaway? We're in such hurry to upgrade our lifestyle. At nakakalimutan na natin unahin ang ating financial well-being. Aaminin ko, biktima rin ako ng lifestyle inflation. Felt good at first kasi nabibili ko lahat ng gusto ko. Pero at the end of the day, laging walang laman ang bank account ko. Kahit na ilang beses pang tumaas ang income ko. Kaya I'm a strong believer na kapag tumaas ang income, dapat pataas rin ang savings. No to lifestyle inflation. Let's just keep our life simple. Bilhin lang ang mga bagay na kailangan natin. Saka na natin isipin ang pag-upgrade at pagbili ng mga branded items kapag madami na ang ating mga assets. Kung marami kang natutunan sa aming video at gusto mong ma-achieve ang financial success, make sure to subscribe sa aming channel for more videos like this.